Mangyayari kaya na si Zoro at Sanji ay may ma-unlock na bagong kapangyarihan? Ang impormasyon patungkol sa 19 Kings na kasama ni Imu ay mare-reveal na nga ba? At magigising na kaya sa katotohanan si Luffy dahil sa nangyari kay Gaban at dito'y posible na malabas na niya ang next power up niya. Pero ang twist ay hindi ito ang inaasahan natin na bagong kapangyarihan. Yan at iba pa ay alamin natin ang mga predictions para sa chapter 1191 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng maganap next chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay kung mahilig ka sa mga gantong content patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory o predictions na parating dito sa channel. Salamat sa pagsuporta mga katambay. O paano? Simulan na natin. Let's go! Marami na naman tayong nasaksiyan na napakatitinding mga eksena sa nagdaang mga chapter. Ang ilan nga dito ay nagpakaba sa atin dahil nga sa paghaharap ni Imu at ni Luffy. Nakita nga natin na hindi nga naging maganda ang kinahinatnan ni Luffy sa laban na yan dahil napaka-brutal ng ginawa ni Imu dito sa ating bida. Dalawang sandata ba naman ang pinakawala na tinusok sa katawan ni Luffy at ang isa pa nga dito ay nakakapag-drain ng life force ni Luffy. At yan ang nagpakaba sa atin na makakaligtas pa ba si Luffy o tuluyan ng mayayari ang bida natin dahil kahit na ang ibang mga miyembro ng Straw Hat ay nararamdaman nga na ang haki ni Luffy ay humihina na pero nabuhayan tayo sa huling mga sandali nung nakaraang chapter ay dumating nga itong si Gaban at alam natin na pipigilan ito si Imu. Natapusin nga ang bida natin at ganun nga ang nangyari. Niligtas ni Gaban si Luffy at nilabanan nito ang King of the World. Pero nag-iwan si Gaban kay Luffy ng ilang mga salita na tatagos talaga kay Luffy na kung hindi daw magseseryoso si Luffy at puro lang ito laro sa mga laban nito ay umuwi na nga lang daw ito at iwanan na ang pangarap niya na maging hari ng mga pirata. Nakita natin sa dumaang chapter ang napakatinding laban ni Imu at Gaban. Sa sobrang epic nito ay nagugulat na lang si Imu sa mga pinapakawalan ni Gaban. Lalo na sa Conqueror's Haki na pinasabog nito. Sa mga atake na ginawa ni Gaban ay tumama ang ilan dito at parang napuruhan nga ng konti si Imu. Pero alam natin na hindi sapat ang skills ni Gaban para mapabagsak talaga si Imu. At sa huli nga nakita natin na bumagsak sila sa Underworld. At kasabay nito ay naputulan ng kamay si Gaban. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Neto kaya ano ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Alamin natin. Napakatindi ng mga nangyari sa nagdaang mga chapter at alam natin na hindi pa tapos yan dahil marami pa tayong makikita sa mga parating pa na chapter kaya posibleng bibitinin muna tayo ng saglit sa nangyayari kay Luffy at malilipat muna tayo dito sa isa pang labanan din sa di kalayuan. Ito nga ay ang laban nila Sanji at Zoro laban dito kay Summers at Killingham. Ang laban nga ng mga to ay inaabangan din natin dahil matindi rin to. Pinalakas ba naman ni Imu ang dalawang God's Knight niya gamit ang Omen at binigyan pa ng malalakas na sandata kaya medyo mahihirapan sila Zoro at Sanji. Lalo na pala itong si Sanji dahil hindi pa nga na-unlock ni Sanji ang Conqueror's Haki tapos wala pa siyang sandata kaya mambubuli na naman tong si Killingham. Pero wag nating kalimutan na posibleng may mga power up tayong makita dahil si Sanji nga ay nagbabadya na rin na magpalabas ng Conqueror's Haki dahil kailangan talaga niya yan para matalo nga si Killingham. At itong si Zoro naman ay panigurado may gagawin ding malupit to dahil napaisip lang ako na baka yung binigay ni Imu na espada kay Summers ay maaagaw o magagamit ni Zoro para nga maipangtapat kay Summers o pwede niyang magamit to kasabay ng Enma kaya nakaka-excite yan kung mangyayari dahil di rin biro yung sword na bigay ni Imu o kaya mailabas na si Zoro na bagong power up para malampasan niya ang level ng powers ngayon ni Summers. Kailangan mangyari yan dahil ramdam ko na sa mga parating na chapter si Luffy nga ay magsaseryoso na rin sa laban dahil nga sa nangyari kay Gaban at dapat lang na mag-power up din siya para nga mapalis nila si Imu sa Elbap. Anyway, speaking kay Imu ay dahil nga pinalabas na nito ang ilan sa mga legendary na espada, nagamit nga niya na pagmamay-ari ng mga kings na kasali sa alyansa niya. Posibleng ipakilala na ang ilan dito at ma-reveal na ang ilan sa mga yan sa mga parating na chapter dahil kailangan na rin nating malaman kung ano bang meron nun sa Void Century at ito na nga ang tamang time na unti-unti nang dapat ilabas ang mga impormasyon para dyan. Lipat tayo, punta tayo doon sa dalawang matalinong magkaibigan na si Saul at Robin. Huwag natin kalimutan ng dalawa na yan dahil may side quest nga rin sila Robin dahil nakita na nga nila yung mga libro ng AW Library at itong si Biblo. Wala na tayong balita sa dalawa na to kaya posibleng next chapter ay maibaling na sa kanila ang ilan sa mga eksena dahil nga kailangan din nilang mapuntahan yung mural ng Elbap at dyan magkakaalaman kung anong meron talaga doon sa mural dahil itong dalawa lang na to ang makakabasa at makakatukoy sa mga imahe na nandun kaya nakaka-excite din yan dahil maraming impormasyon na naman ang malalaman natin.
natin. Okay, tapos na tayo sa ibang mga bida natin. Syempre, ang priority natin ay si Luffy. Napakatindi nung nagdaang mga chapter dahil nakita natin ang pagiging brutal talaga ni Imu. At bakit siya pa rin sa ngayon ang pinakamalakas na kalaban sa One Piece? Pinaramdam talaga sa atin ni Imu kung bakit siya ang King of the World. At ano ang i-expect natin sa kanya sa mga last arc ng One Piece. Sa nagdaang mga chapter din natin nakita ang ilan sa mga hindi natin alam patungkol sa world government. Katulad na lang nung mga sandata ng 19 Kings na kasama sa alyansa ni Imu. Hindi lang basta mga sandata to kundi legendary weapons na ginamit ng mga nakalaban ni Joy Boy nung Void Century. At neto nga natin nakita kung gaano kadelikado ang mga weapon na yan. Ang pinakatumatak talaga sa akin dito ay yung Nemesis dahil nung ginamit ni Imu kay Luffy yan ay hindi na nga makagalaw si Luffy. At hinihigop nito ang life force ng bida natin. Tapos inatake pa ulit ng isa pang espada si Luffy. Kaya medyo nangaba tayo dito kay Luffy na makakaligtas pa ba ang bida natin. Pero nabago yan nung dumating nga si Gaban. Hinarap ni Gaban si Imu at nagkaroon nga ng napakalupit na laban. Nakita natin dyan na hindi talaga basta-basta rin ang dating left hand of the Pirate King. Pero tumatak talaga sa atin ay yung pinangaralan ni Gaban si Luffy. Sa mga nasabi ni Gaban na yan ay totoo at tama na sabihin ngayon nga kay Luffy na hanggang dyan na lang ba talaga si Luffy? Kailangan pa ba talagang laging may magliligtas sa kanya at matanda pa yung tumulong ngayon? Puro laro na lang ba lagi si Luffy sa laban at hindi magseseryoso? Kahit tayo malamang tinamaan tayo sa mga salita ni Gaban dahil tama naman. Nakikita natin kay Luffy na puro laro at kalokohan lang ang madalas na pinapakita niya sa mga laban na dumaan. Siguro i-assume natin na yung mga nakalaban niya sa past ay nakakalamang siya ng konti. Pero hindi pa rin talaga sapat ang Gear Pip. Aminin na natin at ngayon nga pinare-realize yan ni Imu kay Luffy na muntikan na siyang mamatay. At neto, ginigising na siya ni Gaban sa mga nangyayari dahil hindi nga niya maaabot yung pagiging Pirate King kung hindi siya magseseryoso at kung lagi na lang siyang mabait at ayaw niya ng karahasan. At na mapuruhan ng gusto yung mga kaaway niya dahil si Roger nga ay hindi lang naman mabait yan at adventurous. Maraming ginawang krimen at kung anong mga masasamang bagay din ang naranasan ng Roger Pirates at ginawa nitong si Roger sa journey nito sa pagiging Pirate King. Kaya kailangan talagang magising ni Luffy dahil bawal ang malambot at puro laro lang sa mundo ng pagiging pirata. Sa mga nasabi ni Gaban na yan, parang nasuntok ng katotohanan si Luffy na syempre tayo rin kasi tama talaga si Gaban. Kailangan nang magseryoso ni Luffy dahil mamamatay siya at lahat ng mga kasama niya na nandun sa Elbap kung hindi pa aayusin ni Luffy ang galawan niya. Na dahil dyan next chapter o sa mga parating pa ay tingin ko may iba na ang perspective ni Luffy sa nangyayari. At makikita na natin ang serious mode ng Nika form o ni Luffy mismo. Lalo na nung nakita niya rin na si Gaban naghihingalo at naputulan pa ng kamay. Nako, magti-trigger yan kay Luffy. Dahil hindi lang si Gaban ang mapapahamak, lahat ng mga kaibigan niya, Straw Hat, mga batang giants, sila Hyro din, Loki, lahat sila yari dyan. Kaya posibleng makikita na natin ang pag-usbong ng bagong power-up ni Luffy next chapter. Naisip ko nga rin na 'di ba ang Nika form ay puro laro lang si Luffy. Paano kung magseryoso na talaga at medyo maging brutal na rin yung aura ng Nika? Posible kaya na yung Dark Nika ang lumabas kay Luffy at tapatan niya yung lakas ni Imu. Tingin ko may chance na Dark Nika o Black Nika yung makita natin. Pero pwede din na ma-unlock ni Luffy ang bagong form ng Nika at maglabas ng kung anong weapon to para nga makapalag kay Imu. Dahil maraming weapon si Imu, kaya panahon na siguro para makagamit din si Luffy ng weapon. Either espada yan o Monkey King Bar. Posible, di ba? Kung ganyan ang makikita natin, nako, napakalupit na eksena at worth it na maantay ang bagong power-up ni Luffy. Hindi lang naman siya ang posibleng mag-power-up sa Elba, pati na rin sila Sanji at Zoro. Saka wag natin kalimutan na nandyan pa rin si Loki. At hindi pa niya pinapalabas yung hybrid form niya. Hindi pa talaga pinapakita ni Loki yung full power niya na posibleng makita rin natin yan kapag nagseryoso na si Luffy. At sumabay na rin siya na ilabas ang hybrid form niya, kaya dapat abangan talaga natin yan. Dahil sure na sa mga parating na chapter, magiging exciting yan dahil babawi si Luffy. Antayin lang natin. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa rin na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na napalupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari next chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!